Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat muli sa ating Panginoon Diyos sa panibagong buhay at lakas na kaloob sa atin. Tayo po muli ay narito sa ating morning devotion, ang Grow Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos upang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ipagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay dito po sa aklat ng Matthew. Ito pong mga mapapalad. So ngayong umaga po ang ating tatalakayin ay may pamagat na mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang ating pong batayan talata ay masusumpungan natin sa Mateo 5:6 at ganito po ang sinasabi. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang mga makasanlibutan po kasi nauuhaw sila sa kalayawan at kaligayahan, ngunit gayon man ay hindi pa rin sila nasisiyahan. Kung hahanapin ng tao ang kaligayahan, hindi niya ito masusumpungan. Ngunit kung hahanapin muna ng tao ang katwiran, kapwa niya masusumpungan ang katwiran at ang tunay na kaligayahan. Bubusugin siya, lubos siyang masisiyahan. Nagugutom ang tao sa kaligayahan, ngunit nananatili siyang malungkot. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Upang makalaya ang tao mula sa kalungkutan,
kailangang makalaya siya sa kasalanan. Ang ibig sabihin, dapat siyang maging matuwid. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang taong hindi kumain sa loob ng 3 araw ay tiyak na magugutom. Ang ating pananabik o pagkagutom sa katwiran ay dapat ding magkagayon. Kung magugutom lang tayo ng kaunti, kaunti rin lamang ang ibibigay ng Diyos sa atin. Kung gutom tayong lumalapit sa Diyos, bubusugin niya tayo gaya ng kanyang pangako, ang wika sa Juan 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama, at hindi ko ito itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ang pagkagutom at pagkauhaw ay dalawang appetite na paulit-ulit na dumarating. Kaya paulit-ulit itong nararanasan ng tao habang siya ay nabubuhay. Ang pangangailangan ito ay kailangang tugunan agad. Kaya't hindi pwedeng kung ngayon ka nagugutom o nauuhaw, ay sa susunod na linggo ka nalang kakain o iinom. Ang pagkagutom at pagkauhaw ay laging nangingibabaw sa iba pang pangangailangan at kagustuhan. Ano po ang ibig sabihin dito ng katwiran? Kailangang hangarin ng tao. Ito po ay nangangahulugan na matinding paghahangad na maging bagong nilikha. Mapalad ang taong may matinding paghahangad na maging bagong nilikha. Magkakaroon siya ng isang bagong buhay, bagong isip, bagong priorities. Ang wika nga po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang katwiran o righteousness na kailangang hangarin tulad ng paghahangad sa pagkain at inumin ng isang tao mamamatay, nasa gutom at uhaw, ay nangangahulugan ng paghahangad ng maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Tularan ang mga halimbawa ng ating Panginoong Hesus at sundin ang kanyang mga tagubilin. Ang totoo po mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng Kristiyano. Ang maggawa ng mga magandang halimbawa ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi, mapalad ka kapag nasa iyo ang political will na makita sa iyong buhay ang larawan ng Panginoong Hesus. Mapalad ka kapag nasa iyo ang pagsisikap na maging mabuting saksi ng ating Panginoon. Ang wika nga po sa 2 Corinthians 3:18, at ngayon naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukhang ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Mga kapatid, ang iyong buhay ang pinakamahalagang salin ng Biblia. Maaring hindi makabasa ng Biblia ang ating mga kapitbahay, ngunit maaring malaman niya at maunawaan ang nilalaman nito sa pamamagitan ng mabuting halimbawa ng ating mga buhay na may pag-ibig at pagmamalasakit. Ang pagbabago ay ipinapakita hindi sa pagpapanibagong bihis at itsura. Ito'y nakikita ng mga nakapaligid sa atin sa kaibahan ng ating mga pag-uugali, pagsasalita, pag-iisip kaysa dati. Tinalikuran mo na ang pagkamakasarili, pagmamataas, pagmamapuri, larawan na tayo ngayon ng kapakumbabaan at kabanalan. At dahil dito, magiging mabuti ka tayong saksi ng ating Panginoon na magpapatotoo sa kanyang kadakilaan at kabutihan upang sa gayon ay maakit natin ang iba at magbagong buhay at maranasan ang kagalakan. Ang mga sasakyan ngayon ay may tinatawag po na power steering. Hindi tulad noong araw na pawis steering.
mahirap i-maniobra dahil napakabigat ng manibela. Kung lagi mong interes ang ating Panginoong Hesus at ang pagsunod sa Kanya, magiging power steering din ang ating buhay. Madali rin tayong makapagmamaniobra at maiwasan ang mga masalimuot na trapiko ng buhay. Tulad po ng paghahangad sa pagkain at tubig, ang paghahangad sa katwiran o righteousness ay kailangang paulit-ulit ding dumarating sa ating buhay at ito'y kailangang tugunan natin agad-agad. Kaya kung ikaw po ay may matinding paghahangad na maging bagong nilikha, babaguhin ka ng ating Panginoon Diyos. Isang pagbabagong hindi manluluma ng panahon. Kung ikaw ay may matinding paghahangad, katulad ng ating Panginoong Hesus, tayo ay babanalin ng Diyos ang ating mga pagkatao. Kung ikaw ay may matinding paghahangad na laging magkaroon ng interes sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang mga pangako, magkakaroon din siya ng interes sa atin at tutupurin niya ang Kanyang mga pangako. Salamat at purihin natin ang Panginoon sapagkat siya na siyang laging nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang Kanyang kalooban at mamuhay tayo sa Kanyang katwiran. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito. Biyayang kaloob mo sa amin na punong-puno ng pag-asa. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, ang aking mga kapatid na papasok sa trabaho, ang mga bata at kabataan at iba pang mga pumapasok sa paaralan. Iyo pong i-bless, Panginoon, ang kanilang mga paglalakbay papunta sa kanilang mga schools and workplace at i-bless niyo, Panginoon, ang bumaghapon ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, meron po kami mga kapatid na may mga karamdaman. Dinadalangin ko rin po ng iyong mayamang paghipo sa kanilang mga buhay at sa parte ng kanilang mga katawan na may karamdaman. Sa kanilang mga pananampalataya ay iyo pong pagagalingin at palalakasin. Salamat po, Panginoon, at muli po ay samahin niyo kami sa buong araw na ito at ikaw ay maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Mayo at maglingkod.